akla! Welcome back to my YouTube channel. Shoot na kayo! Char! Energy to the highest level! Go, go, go! Ang aga-aga. Diyos ko, kakasimula pala ng vlog natin. So, yun na nga mga akla. Welcome back again dito sa aking YouTube channel. Yung mga akla, alam nyo naman yan, kapag ganito yung setup, ganito yung background, at saka ganyan yung itsura ng camera, yung, upo-upo lang si bakla. Ibig sabihin mga akla, alam nyo na yan, mag-a-announce tayo kung saang bansa tayo pupunta sa susunod nating travel vlogs. Ama? Ang tawa, bakla! OA! Ang OA! Charot! OA activated, gano'n. Charot! So, ito na nga, mga akla. So, supposed to be mga Mima, dapat uuwi ako ng Pilipinas for parang 4 to 5 days lang this September. But kasi nga, nagkaroon nga tayo ng problema at hindi nahabol. Punta na lang tayo sa ibang bansa kaysa mas stress tayo. Ama? Di ba, nakakaloka? At syempre mga Mima, dahil nga itong mga vlog na ginagawa natin is all about, chikahan. Tapos syempre, I'm sharing you our travel itinerary para at least, di ba, magkaroon kayo ng mga idea kung paano ba pumunta dito sa bansa na to. Of course, syempre may mga manonood tayo or mga viewers tayo na nakapunta na dito. And maybe siguro, di ba, yung mga iba nating viewers na naghahanap, ng idea sa mga bansang pupuntahan natin, eto, panoorin nyo tong vlog ko. Gusto niyo yun? So, ito na nga mga akla. Nakikita nyo naman sa thumbnail, saka dito sa ating title ng ating vlog. Pupunta tayo this time at babalik tayo ng Singapore. May accent. Singapore yan. So, yun na nga mga akla, babalik nga tayo, tamang narinig nyo, babalik tayo ng Singapore. Bakit nga ba tayo pupunta ng Singapore? Kasi yun yung pinakamalapit dito sa Malaysia. Ama! Hindi. Magpakaseryoso na nga tayo. Diyos ko, dahil nalaloka ako. Bakla naman si bakla. Puro kabaklaan. So, ito na nga mga akla. Yes, dahil nga malapit nga talaga siya sa Malaysia. So, we decided to travel back or pumunta ulit mag-travel ulit. Bakit nag-i-English? Hindi, para bumalik ng Singapore kasi marami na kami nakikita na may mga bagong attractions at saka syempre mabigyan kayo ng idea lalo na sa mga travel vloggers, mga travel enthusiasts natin dyan at saka syempre yung mga frequent travelers saka yung mga bagong pupunta pa lang or magta-travel ng ibang bansa, specifically sa Singapore, magkaroon kayo ng idea na pwede pala to, na hindi naman pala kayo gagastos ng bonggang-bongga sa Singapore dahil katulad kong budgetarian, yan ang gagawin natin sa Singapore. Kaya kumapit kayo mga bakla, i-discuss natin yan, pag-uusapan natin yan dito sa vlog na to. But before we go on to the attractions, yung mga bago attractions saka sa mga itinerary na pupuntahan natin at gagawin natin sa Singapore, pati yung hotel, na binook namin at kung paano ba kami tatawid from Malaysia to Singapore, pag-discussan muna natin or pag-usapan muna natin kung sino ba ang dapat mauna. Malaysia ba dapat ang unang puntahan? If you are from the Philippines na magta-travel sa Singapore or Malaysia, or Singapore ba muna dapat ang inyong puntahan? So ganito mga akla, very simple lang. Pag-usapan natin yan. For me, since hindi naman tayo pagiging bias, dahil nga nire-relate ko lang yung sarili ko sa inyo ng pagiging budgetarian ko. At I know na syempre kayo mga akla, gusto nyo rin naman ma-budget yung pagta-travel nyo, but hindi naman yung sobrang magmumukha kayong kawawa at magiging pulubi. Ay, pulubi! Mamamali mo siya! Hindi, what I mean is, para makasave kayo, di ba? Para yung igagastos nyo ng sobra-sobra sa bansang pupuntahan nyo, di
diba, magastos nyo pa yan sa mga susunod na mga travels nyo. Ang haba na naman na sinabi ko. So eto, hindi sa pagiging bias mga akla, sino ba ang dapat maging main hub or kung sino ba talaga ang una nyo dapat puntahan if you're planning to travel to Singapore and Malaysia or Malaysia and Singapore. Hindi sa pagiging bias since I'm living here in Malaysia and I was able to experience to travel in Singapore, I would say na dalawa to. Dalawa yung may mga pros and cons. Oo, mga akla. Meron kasi mga tendency mga akla, if you're traveling from the Philippines, marami kasing mga options from Manila or any other parts of the Philippines. If I'm not mistaken, kung merong Cebu, may mga direct flights kasi papunta ng Singapore. Unlike kay Kuala Lumpur or kay Malaysia, sometimes, most of the time, Manila ang direct flight papunta ng Malaysia. Kaya siguro chinuchoose ng mga other travelers na dumiretso mismo ng Singapore. Yung advantage na mauna yung Kuala Lumpur or yung Malaysia is mas mura siya compare talaga kay Singapore. If I'm not mistaken mga akla, times 3 ng Malaysian ringgit ang katumbas ng isang 1 Singaporean dollars. And did you know, mga akla, just to give you a knowledge, yes, alam nyo ba? Syempre hindi nyo pa alam na ang Singapore ay dating Malaysia. Kaya, there will be may mga little bit of differences lang pagdating sa culture, sa food. So, if you are planning na parang budgetarian ka, I would suggest na fumlay ka muna ng Kuala Lumpur or gawin mong main hub ang Kuala Lumpur if you're planning na tumawid sa Singapore. Why? Kasi mga akla, ito based on my experience, if ako ang tatanungin, maglagay kayo or maglaan kayo ng 5 days nyo sa Kuala Lumpur. Why? Malaysia is a very, very large country na compared to Singapore. Kasi syempre, ang dami mo pwedeng puntahan dito. It's not always Kuala Lumpur. Meron tayong Genting Highlands, may Malacca, meron ding Langkawi. Basta ang dami-dami yung pwedeng puntahan dito sa Malaysia. Kaya sa mga nag-iisip dyan na parang Kuala Lumpur lang ang pwedeng yung puntahan, no mga akla. Madami kayong pwedeng puntahan dito sa Malaysia. Kaya minimum stay here, based on my experience, is 5 days, mga akla. And if you are planning, mga akla, na tumawid ng Singapore, ito ang minsan lagi kong sinasabi sa mga kaibigan kong nagta-travel dito sa Malaysia at gustong pumunta ng Singapore. Lagi na sinasabi, magbabasa lang sila, yes, mga akla, pwede kang mag-bus from Kuala Lumpur to Singapore. So it's around 6 to 8 hours. Depende yan sa traffic. And naglalaro ng mga siguro pinakamura ng bus ticket is 700 pesos up to 1,000 plus pesos. Depende yan sa bus na kukunin nyo. Kasi syempre kung hindi naman ganun kagandahan yung bus, syempre mas mura. Kung mas convenient ang bus, syempre mas mahal. Ama? And then, ito ang lagi namin ginagawa. If, mga akla, ito kung iisipin nyo, kapag sinabing magta-travel ka papunta ng Singapore from Kuala Lumpur, lagi nila yung naiisip, magbabas na lang. But no, mga akla, this is another hack for you. If you're going to search for a flight, kung hindi naman ito Friday, Saturday, Sunday na flight, if it's Monday to Thursday, sobrang mura ng flight ticket from Kuala Lumpur International Airport to Changi Airport, Singapore. So, yung pinakamababang nakuha kong ticket dito, last time, one way lang, parang mga nasa 400 pesos lang. But this time, itong trip namin, this September, one way namin, from Kuala Lumpur to Singapore is umabot ng 1,300 pesos one way per person. Wala tong luggage bag. Economy flight ticket lang to. Kaya siya mahal. Bakit? 1,300 pesos? Kasi nga, Saturday kami magpa-flight. Kaya mahal. Kasi pa-weekends Pero kung ordinary weekdays yan, mga akla, Monday to Thursday, sobrang mahal yan. At just to give you a tip, i-book nyo na yung flight from Kuala Lumpur to Singapore para siguro more than 1 month or at least 3 months before your flight. Makakakuha kayo ng sobrang murang flight ticket. And convenience niyan, mga akla,
parang 30 to 40 minutes lang yung travel time nyo. Compare doon sa bus na parang mga nasa 700 pesos, baka nga mas mura pa yung flight ticket eh. And yun nga mga akla, yung sinasabi ko sa inyo kanina na kahit hindi nyo na gawing main hub yung Kuala Lumpur. Why? Kung babalik pa kayo, like for example, naka-fly na kayo sa Singapore, di ba? So, nakatipid kayo. Oo, ng flight ticket. Yes, oo. Kung gagawin nyo namang main hub at babalik pa kayo ng Kuala Lumpur, ito talaga ang nakakaloka. Yung mga bus from Singapore to Kuala Lumpur ang mahal. Kasi nanggaling na kayo ng Singapore at ang inyong panggagalingan ay Singapore, kaya mahal siya. So, yung bus, at yung flight ticket ay sobrang mahal. Oo, mga akla. Kaya kami, ginagawa namin, if babalik kami ng Kuala Lumpur or ng Malaysia, nagbabas na lang kami. Imposibleng sobrang mura talaga ng flight ticket ng Singapore to Kuala Lumpur. Naglalaro yan ng mga 2,500 to 3,000 to 4,000 depende sa araw na ibubuk nyo yung flight or yung flight nyo mismo. So, kami, ginagawa namin, pabalik ng Malaysia is nagbabas na kami. Oo, pero ang mahal pa din mga akla. Umaabot siya ng mga pinakamura na siguro, mga nasa 1,700. Yung pinakamagandang bus is umaabot ng mga 2,500 to 3,000 pesos. So, kaya ako sinabi sa inyo na kahit hindi nyo na gawing main hub ang Kuala Lumpur, 5 days is enough? Oo, kung wala kayong masyadong time. Pero kung may time kayo, damihan nyo na. Pero once na makalabas na kayo from Kuala Lumpur to Singapore, mga akla, doon na kayo sa Singapore, mag-book ng flight from Singapore to Manila. Why? So imagine niyo kung ilan kayo or kahit ikaw lang mag-isa, gagastos ka na agad ng mga kulang-kulang na 3,000 pesos from Singapore to Kuala Lumpur. So kung binook mo na lang yan ng ticket from Singapore to Manila, mas mapapamura ka, di ba? Ama? At kung ako sa inyo, yung ipapamasahin nyo from Singapore to Kuala Lumpur, i-book nyo na lang ng hotel sa Singapore for 1 night. Para at least, di ba, mas hindi pa hassle at dire-diretso yung flight nyo from Singapore pabalik ng Pilipinas. Kaya sinasabi ko nga sa inyo, mga akla, unahin nyo na si Kuala Lumpur or unahin nyo na si Malaysia. Kasi mga akla, dito sa Malaysia, sobrang mura talaga niya compared to Singapore. Marami kayo pupuntahan dito. Unlike sa Singapore kasi, kaya mo siyang libuting ng 2 to 3 days. Yung hindi ka magmamadali, siguro mga 3 days. Pero kung jam-pack, tapos gusto mong libutin lahat ng Singapore, 2 days. Pero wala kang pahinga. Oo. Pero dito kasi sa Malaysia, ang sarap maglibot, ang sarap mag-shopping, ang sarap mag-book ng hotel. Ang sarap kumain. Kahit yung tubig, mura din. So, if you want to know more about kung sino ba ang dapat mauna at kung sino ba dapat ang pagstaya na matagal at ano ba ang pros and cons if you're going to visit first Singapore or if you're going to visit first Malaysia, comment below mga akla. Pag-usapan natin yan. Ayan na, binigyan ko na kayo ng kuda. Kaya kayo mga akla, mas piliin nyo muna si Malaysia para mas makatipid kung budgetarian kayo at hindi kayo talaga nagtitipid. At hindi rin naman kayo talaga yung parang conscious about sa kung ano yung gagastos nyo sa travel. Depende yan sa inyo mga akla, kung sino ang gusto nyo mauna. But for me, as a budgetarian, yes, unahin si Malaysia para at least hindi kayo mabigla. Saka huwag nyo kakalimutan na mas madaming mapupuntahan sa Malaysia. Yan ang perception ng ibang traveler na, sige, 1 day lang ako sa Malaysia, tapos babalik. No, mga akla, very impossible. Ang dami nyo pupuntahan dito sa Malaysia. Promise. Diyos ko, magpi-15 minutes na agad yung kuda ko. Wala pa tayong itinerary. So, yun na nga mga akla. Bigyan ko lang kayo ng brief discussion or kuda about this kasi since I'm living here in Malaysia, at least meron kayong idea dahil marami tayong mga kababayan, mga traveler dyan na nagta-travel talaga yung parang yung yung virgin na traveler, yan talaga yung unahin mo yung Malaysia, Singapore, di ba? Para at least meron kayo idea, eto na, kinuda ko na. But if you want, or if gusto nyong mag-deep dive more about sa mga tips, kung ano pa yung pwede natin pag-usapan about Singapore and Malaysia, comment below, gagawa tayo ng panibagong video dyan. But for the meantime, mga akla, eto na.
let's go to our Singapore travel kineso. Charot! So, ito na nga mga akla, tatagal lang kami ng 3 days and 2 nights sa Singapore sa kadahilanan ngang mahal talaga siya. Oo, sa totoo lang talaga. At saka pinili rin namin ng Singapore dahil nga malapit lang siya sa Malaysia. And this time mga akla, kung na-miss nyo si Chris, si Ma'am Shikar sa ating travel vlog sa Vietnam, yes, nagbabalik si Chris sa ating travel vlog sa Singapore dahil it's her first time to visit Singapore. At tayong magiging, travel guide. Ang tourist guide kay Chris sa Singapore. So, bakit nga ba tayo pupunta ng Singapore? Pupunta tayo ng Singapore dahil nga ang daming mga bagong attractions na pwede nating ma-visit at ma-experience sa Singapore. So, but before that mga akla, let's do our itinerary. Bibigyan ko kayo ng itinerary na gagawin natin sa Singapore. So, first day natin sa Singapore, yes, ang flight namin is umaga, parang darating kami ng Singapore ng 8:30 in the morning. And naisip ko na lang mga akla, dahil doon pa lang sa Changi is one of the, best airport in the world. Mga airport in the world. Yes, tama po. Airports or basta. Siya ang magandang airport or best airport in the world. Libutin natin yung Changi Airport Terminal 1, 2, and 3. Kasi dito sa mga terminal ng airport ng Singapore, may mga free attractions at mga kabog, sobrang kabog na mga attractions na pwede nyo agad-agad napuntahan. At syempre, libreng-libre to mga akla. Sobrang mapupuno talaga yung IG stories at saka yung mga IG posts nyo dahil nga dito sa Singapore, ang daming mga IG-worthy spots doon pa lang sa airport nila. So ito mga akla, punta tayo ng Changi Airport Terminal 2. Yes, dahil nandun yung the wonderful na LED, yung waterfall na LED na pagkalaki-laki. So pupunta rin tayo ng Garden and Koi Pond. Kasi bukas to ng 24 hours at libreng-libre din to. And pupunta rin tayo, tatry natin puntahan yung Butterfly Garden sa Terminal 3. At syempre, ang pamoso, pinupuntahan at sikat na attraction sa Changi Airport. Lalakarin nyo lang, tawid lang talaga. Ito nga yung Jewel Changi Terminal 1 na HSBC Waterfall Vortex. Tapos meron niyang parang mga forest na kinesong atake. Sobrang ganda talaga nito. And nagbubukas to as far as I know ng alas 10 ng umaga. Saktong-sakto before kami pumunta sa aming hotel accommodation, lilibutin muna natin tong HSBC Waterfall Vortex or yung Jewel Changi Terminal 1 na building. Parang kasi siya, parang complex or building yung atake. Pero grabe, ang dami mong magagawa dyan. Kaya Diyos ko dahil, airport pa lang, hulas na hulas at pagod na tayo. Diba? Sa airport pa lang, grabe, ang dami mo nang pupuntahan. Kaya Diyos ko dahil sa mga vegetarian dyan, huwag kayong mangamba. Tising nyo muna yung pagod saka yung uhaw. Lunok-lunok muna tayo ng laway para makatipid sa Singapore. So after that is, pupunta na nga tayo sa ating hotel accommodation. Yung hotel accommodation namin is sobrang budgetarian. Kung hindi kayo maarte or kung hindi rin naman kayo masyadong yung choosy, pwede na tong hotel na to. At yung binuok nga naming hotel is yung Ariana Hotel. And this hotel is located in Little India. So napag-stayan na namin to noon. Hindi ko lang alam kung ano pa rin yung dadatnan natin dito. Pero in-expect ko na, Pero, syempre, sa mga vegetarian nga dyan, alam din natin na sobrang mahal kasi talaga ng hotel sa Singapore. Parang katumba siya ng, kung naghahanap ka ng hotel accommodation sa Hong Kong na budgeted, nagre-range yung isang room nila dito na sobrang mura na, mga siguro 3,000 pesos for 2 packs or for 3 packs. Mga 3,000 or less than 3,000, ganyan. Ganyan, sobrang mahal talaga. So kung nasanay ka sa
Indonesia, sa Vietnam, sa Thailand na may makukuha kang 1,500 to 2,000 pesos. Eh dito sa na maganda na hotel Dito sa Singapore yung 2,000 to 3,000 pesos na hotel accommodation mo, Diyos ko dahil. Para kang nasa kahon, para kang gamba. Ganon. So, ipapakita ko yung hotel accommodation natin sa ating first vlog or siguro second vlog. Bahala na ako. Basta sa vlog natin sa Singapore. Kaya, masasuggest ko rin to, lalo na sa mga nagtitipid at hindi masyadong maarte sa hotel. Ito ang hotel para sa inyo. Kasi tutulugan nyo lang naman, di ba? Lalo na sa Singapore, more lakad, more gala, di ba? Tulog lang talaga sa kaligo, pwede na to sa inyo, oo. Pero hindi pa natin siya ipapakita sa inyo. Sa Singapore vlog na natin yan ipapakita. Bibigyan ko kayo ng hotel tour. Hindi ko alam kung maitutour ko kayo or paanong tour ang gagawin ko doon sa hotel accommodation na yun. Kasi alam ko na yung expectation ko doon Yung expectations ko na, Diyos ko, charara talaga. Ganon. Kasi, pero bigay natin yung realidad, yung talagang ganito talaga yung sitwasyon, kung gusto mo talaga ng sobrang mura. At syempre, hindi naman lahat sa Singapore, lahat na makikita mo sa Singapore is luxurious. Meron din naman syempre ng mga pang-budgetarian na katulad natin at hindi din naman ganun kagandahan. Syempre, ganun lang yung presyo Ano pang expect mo, di ba? Marina Bay Sands yard? Wala pa tayo doon sa level na yan dahil konti pa yung nanonood sa atin. Uy, charot! Nagdamdam, charot! Nakakaloka. So, eto na nga mga akla. So, on our first day, ayan yung magaganap pag-check-in tayo sa hotel. And then after that, in the afternoon, once na tayo makapag-ayos, makapag-freshen up, pupunta na nga tayo sa Marina Bay Sands. So, yung Marina Bay Sands kasi, hindi ko pa siya napupuntahan yung pinakaloob, but gusto kong puntahan yung trending na Marina Bay Sands na escalator. Oo, gusto kong puntahan yun. At pupunta tayo after that, kasi wala namang bayad sa Marina Bay Sands After natin pumunta ng Marina Bay Sands, mga akla, konektado lang din yan, yung Gardens by the Bay. So, manonood tayo ng Rhapsody in Super 3. Yung Rhapsody na Super 3, nakita nyo na parang yung tree na parang nakaganyan, yung medyo madami, tapos umiilaw paggabi. So yung mga akla is free din siya, hindi nyo na kailangan magbayad. Pero kung gusto nyo pumunta doon sa mga Jurassic Park na may entrance fee, tapos kung gusto nyo pumunta doon sa, doon sa may parang Flower Dome, Kineso, yun, may mga entrance fee yun. So you can book this attractions sa Klook, oo mga akla. So kung gusto nyo pa na mapamura at more, discounts, more discounts, more fun, gamitin nyo na yung aking promo code sa Klook, which is Shutaka-Bright Klook, para mas more discounts ang mga avail nyo sa inyong Klook. Oo, pag nag-book kayo ng Klook, dahil dyan, mag-Klook kinang inantaying lahat. Gusto nyo. And then after that, yes, so gaya nga na sinabi ko sa inyo mga akla, most of the time, hindi tayo gagastos ng bonggang-bongga dito sa Singapore, lalo na sa ating first day. After balik tayo dun sa destination na pupunta natin. After natin pumunta ng Gardens by the Bay at manood ng Rhapsody in Super 3, pupunta na tayo sa famous na Merlion statue. Para at least meron tayong background Marina Bay Sands sa gabi, tapos si Merlion na may pa tubig-tubig. And after that, syempre, babalik na tayo sa hotel dahil the next day, ito na yung mga pangmalakasang mga attractions na pupuntahan natin sa Singapore. But after that, syempre mga akla, bibigyan ko rin kayo ng tips. Bibigyan ko rin kayo ng mga restaurants na pwede natin kainan doon. So, dahil nga vegetarian tayo mga akla, walang magaganap na yung parang Michelin star o yung mga parang pwede yung puntahan na masasarap kasi nga mahal talaga. So, doon tayo sa budgeted na meal na hindi rin naman tayo magmumukhang kawawa. Lagi na lang yung magmumukhang kawawa. Gusto niyo yun? Hindi kasi ako talaga as a traveler, nakita niyo naman yun sa ating mga sa ating mga YouTube vlogs, yung travel vlogs natin. Siya hindi siya pinlano,
So, kung ano yung nakita namin na medyo masarap at tinitingnan namin presyo na mura, doon kami kumakain. And nadidiscover namin mga akla na, okay itong restaurant na to. So, why not ilagay ko to sa vlog ko para at least yung mga taong, di ba, nagtitipid, saka yung budgeted lang at vegetarians nga, gaya nga na sinasabi ko paulit-ulit, mapuntahan to. Oo, kasi yung iba wala namang means na pumunta sa mga ganitong restaurants, lalo na kung budgeted lang talaga yung pera mo, 'di ba? O, 'di ba? Ganun talaga realidad ng buhay, lalo na sa katulad kong tipid-tipid talaga. Nakakaloka talaga yung vegetarian na word, saka yung mga tipid-tipid, saka budgeted. And at the same time, and then after that, ito nga, gaya nga na sinabi ko sa inyo, this is our second day sa Singapore. Ito nga yung pangmalakasan. At ito talaga yung yung highlight, ng ating travel or bakit tayo pumunta ng Singapore. Ito nga yung actually located to lahat sa Sentosa. Yung Sentosa kasi is yung island papunta ng Universal Studios. And etong mga attractions na to is magkakapit bahay lang. Oo. Dahil nga, yes, bagong-bago to sa Singapore. Hindi na kami pupunta ng Universal Studios, dahil nga, ayoko pumunta ng Universal Studios. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ako masyadong nag-enjoy doon. Dala nga ba ng pila, parang 3 or 4 lang yung nasakyan ko noon, tas ang bahal-bahal pa. Pero if you're a first-timer in Singapore, you should visit Universal Studios for experience. Oo. Dahil maganda rin naman. Oo, maganda naman siya, pero hindi siya sulit for me. Masyadong mahal. Saka nakakapagod. Ang init sa Singapore. Ito na nga mga akla. Ang second day natin, pupunta tayo, sa ano nga pala, yun yung sa Harry Potter. May bago kasing attractions yung attraction na ginawa yung Singapore. Ito nga yung, nga pala yun, ang pangalan no? Nakalimutan ko na. Isa-search ko lang mga akla para at least meron kayong idea na ano nga ba yung Harry Potter sa Singapore. Ito nga yung Harry Potter Visions of Magic in Singapore. Yes, mga akla. Pupuntahan namin to, even though hindi ako fan ng Harry Potter, pero at least, diba, alam ko naman yung storya kahit paano, yung unang Harry Potter, pero hindi ko na kasi nasubaybayan yung mga ibang yung part 2, part 3, ganyan. Hindi ko na siya masyado napunta. Pero I want to experience this Harry Potter Visions of Magic kasi nga bago siya at marami ako nakikita sa Instagram and also sa YouTube na grabe mai-enjoy mo siya dahil nga interactive theme park, yung parang may mga pawan, di ba? Yan yung mga natin yan yung mga imaginations natin yung parang may makapangyarihan tayo dahil nga gusto nga natin yung mga one-one saka yung mga magic. Oo, gano. Kaya gusto ko pumunta ng Harry Potter sa Singapore. Oo, Harry Potter. Iba yung Potter. Nakakatawa. At ito mga akla, ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, pumunta kayo dito sa Klook. Binook lang namin tong attraction na to sa Klook at currently, mga akla, if you're going to visit Klook and if you want to avail the Harry Potter Visions of Magic sa Klook, meron silang promotion ngayon, yung SG60, dahil nga 60 years na or 60th birthday na ng Singapore, meron silang pa-discount. From 230 ringgit, ngayon, parang makukuha mo lang siya ng 196 Malaysian ringgit, i-convert ko na lang yan in Philippine peso, if I'm not mistaken. Mga akla, dahil nabook na rin talaga namin siya. And we are so excited to experience the Harry Potter sa Singapore. At syempre, kalapit lang din ng Universal Studios at ng Harry Potter ang Harry Potter. Ano ba? Sabi ko. Malapit lang. Magkakapit bahay lang pala yung pupuntahan natin, yung next destination kasi natin na merong na attraction na merong bayad. Nalulito na ako. Is yung bagong gawa at bagong bukas na Singapore Oceanarium. Gusto niyo yun? First ever, sa ating YouTube channel na napupunta tayo sa isang oceanarium. And nakita ko kasi ito sa The Sensons. Alam niyo naman, fanay ako ng The Sensons vlog. Yung dalawang magjowa, yung dalawang mag-asawa. Nakita ko sobrang naengganyo kung pumunta dito. Kahit mahal siya,
pupuntahan ko siya dahil, alam niyo yon, first time natin pupunta sa isang oceanarium at syempre bago nga to sa Singapore, puntahan na rin natin. Why not, di ba? Baka malay mo, mag-enjoy tayo. And then after that, sa mga pupuntahan natin, sa mga susunod nating mga bansang pupuntahan, puntahan na rin natin yung mga ibang oceanarium. Kasi alam niyo, hindi ako masyado sa mga oceanarium. Kasi nga may bayad. But eto, binook lang din namin yung Singapore Oceanarium sa Klook. Meron din yan discount. Parang 137 Malaysian ringgit lang if I'm not mistaken. Ay, charot! English! Charot! Tuloy-tuloy yung bakla. Himala, charot. So, ayun nga ito. Nandiyan siya. Papakita ko sa inyo. Ayan. And convert natin yan sa Philippine peso. Naka-promo rin yan ng SG60 sa in celebration of the 60th birthday of Singapore. So, gamitin nyo rin mga akla. Again, for more fun, for more discounts, please use my Klook promo code, SHOOTAKABRIGHTLOOK para more discounts kapag nag-book kayo sa Klook. Dahil dyan, mag-Klookin ang ina na tayong lahat. Gusto nyo yun? Klook. Ayun mga akla, ayun, isa yan sa mga parang ginastusan talaga namin tong 2 attractions na to. At syempre, dahil nandun na nga tayo sa area ng Universal Studios, para magkaroon kayo ng ideya kung paano pumunta doon, syempre, ibibigyan ko kayo ng guide at syempre, bibigyan ko kayo ng super detailed kung magkano ba yung pamasahe, yung Jomasay, kung magkano ba yung aabutin in total. Basta nandiyan naman lagi yan sa vlog ko. Para at least magkaroon kayo ng idea at itong mga vlog ko is maging guide at maging very helpful sa inyo, lalo na sa mga taong, budgeted talaga. Diba? Nagamit yung budgeted. So, ayun mga akla, after this, meron pang bagong attraction. Sa Sentosa area lang din to, ha. Ito yung tinatawag nila mga akla na, ano ba yun? Nakalimutan ko. Ito nga yung newest attraction sa Sentosa, Singapore. Ito nga yung Sentosa Sensory Scape Light. At yung show na to is nagsa-starts at 7:50 in the evening until 9:40 in the evening. So since nasa Sentosa na rin naman tayo mga akla, i-try natin tong free. Free tong mga akla. Tama, ang naririnig nyo. Libre lang. Sobrang ganda niya. Nakita ko sa IG, nakita ko rin yung mga videos ng mga pupunta sa Singapore. Pinupuntahan nila to ngayon. Grabe yung mga pailaw dito mga akla. Saka grabe yung yung 4D or yung 5, ewan ko ba kung may 5D na ba? Si bakla gawa-gawa. Kasi mga 4D lights. Tapos alam niyo yung parang mga flower na parang sa hagdanan. Para kang nasa Hong Kong Disneyland. Ganun yung atake niya. Kaya gusto namin tong puntahan. At syempre dahil libre nga ito, di puntahan na rin natin para at least magkaroon din kayo ng itinerary sa Sentosa. Kung hindi naman kayo pupunta ng Harry Potter at hindi rin kayo pupunta ng Singapore Oceanarium, punta na lang kayo dun sa Universal Studio na Globo. Kami rin ganun din gagawin namin. Magpapapicture lang kami. Para at least, diba, masabi lang nila na, si bakla, nasa Singapore. Pero, hindi gumastos. Ganon. So, yun nga, after nating dito sa Sentosa, pupunta tayo sa Mustafa Mall. So, itong Mustafa Mall, very unforgettable na experience sa akin to. Ito yung mall na sa mga naghahanap ng murang pasalubong, murang mga souvenirs, mga chocolate, mga kung anik-anik, nandito na lahat yan sa Mustafa Mall. So, itong hotel accommodation na binook namin, as in tawid lang, katapat lang niya talaga yung Mustafa Mall. So, yung mga akla, kung wonder kayo kung bakit ba sobrang mura niya. Kasi parang may nakausap kaming lokal. Nung nag-book kami ng Grab papunta sa bus station namin noon, sabi niya, alam nyo ba na itong Mustafa Mall, bakit siya mura compare sa mga ibang mga grocery stores o kaya yung mga souvenir shop? Kasi sobrang mura talaga. Actually, may mga ibang items sila na mas mura pa sa Malaysia. Di ba? Nakakagulat, di ba? Yung ha! Activated. Ang OA. Hindi nga, sa OA na kung OA, yes, may mga items doon sa Mustafa Mall na mas mura pa sa Malaysia. Totoo yan. Dahil syempre bumili nga kami. Kung hindi totoo, hindi ko sasabihin, di ba?
ano, charotera ng taon. Oo, totoo. Pati yung mga Merlion chocolates na parang isang pack na plastic na ganyan. Doon nyo bilhin yan, pati yung mga t-shirt, pati yung mga miniature, yung mga bag, t-shirt, as in lahat nandun na kasi meron siyang bilihan ng gold. Pati yung mga, meron doon mga peking, mga perfume, pero meron din doon yung mga original na perfume. Nandun na lahat. Gold, grocery, sapatos, damit, tapos kung gusto nyo na bumili ng isda, ganyan, yung mga fresh market, nandun din, pati mga gadgets, lahat, luggage bag. As in, one-stop shop siya. Malapit lang to dun sa, sa Little India and tapat lang to ng hotel namin. Kaya ito rin yung binong ko. Pati yung mga shower gel, shampoo, yung St. Ives, basta lahat mura doon. Yun nga, balik tayo dun sa driver, sa Grab driver. Alam mo, sinabi sa amin kung bakit mura yan. Hindi sila nagkumukuha ng artista or para i-promote to. Wala silang mga promoter. Hindi rin to pinopromote, hindi rin sila kumukuha ng promotion sa mga TV. Yung mga ads, hindi sila nagpapa-commercial, hindi sila nagpapa-poster. Kumbaga parang, okay, sige, mall lang kami. Tapos, isa pa nagpamura doon sa mall na yon is bultuhan siya. So sabi niya, hindi sila yung kumukuha ng parang pailan-ilan lang. So kumukuha sila talaga yung parang, alam niyo yung anong tawag doon? Yung parang mga bultuhan talaga. Yung parang anong tawag doon? Wholesale talaga. Yung parang, alam niyo yung parang mga truck-truck na truck-truck sa mga, sa mga daungan ng barko. O basta, container van! Ganun mga naka-container talaga yung mga items sila. Madamihan sila kumuha. Kaya siguro sobrang mura. Yun ang sabi nung Singaporean na nakausap naming driver. Oo, kaya nga, siguro. Kasi sobrang mura talaga. Naka-container van nga siya mga akla, kaya sobrang mura lang yung price na ibinibigay nila. At syempre, yung value dollar, sobrang mura din naman talaga, no? But wala pa rin tatalo kay Mustafa Mall. And eto na nga, after ng second day natin, after natin mag-Mustafa Mall, syempre, kinabukasan ng tanghali, after namin magtanghalian, is babalik na tayo from Singapore to Kuala Lumpur via bus. So, siguro bibigyan ko pa rin kayo ng glimpse or bibigyan ko kayo ng tip or bibigyan ko kayo ng vlog kung paano yung magiging situation at kung paano ba tayo lilipat at paano tayo babalik from Singapore to Kuala Lumpur para magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung mga expectations at kung ano yung mga ganap at mangyayari kapag bumalik kayo ng Kuala Lumpur. So, ayun mga akla, very simple lang talaga ng itinerary natin sa Singapore. Actually, medyo jam-pack siya, lalo na yung first day natin. Wala tayong magagawa dahil kasama natin si Chris. Balikan natin yung mga very famous or yung mga basic travel or tourist spot, yung mga tourist spot na pwedeng puntahan sa Singapore. Kasi nga kasama natin si Chris para ma-enjoy niya rin yung Singapore. Hindi lang dahil merong bagong attractions sila yung pupuntahan natin natin yung mga basic or yung mga usual na mga travel tourist destinations na pinupuntahan ng mga traveler na gustong pumunta at nag-visit sa Singapore. So ayun, bibigyan ko rin kayo ng syempre, ng mga idea ng kung magkano yung presyo, kung magkano ba yung pamasahe, magkano yung pagkain, and magkano yung hotel accommodations natin sa Singapore. Ayan, very excited na rin kami, even though medyo heartbroken ako na hindi ako makakauwi ng Pilipinas dahil one of my best friend kasi is pupunta na ng US. Yes, mega love shoutout sa iyo, Joyce, Kaz, oo. Sorry kung hindi talaga natuloy. Ginawa ko talaga yung lahat na makakaya ko para makauwi ng Pilipinas at syempre sa family ko. Nakala ko makakapuwi ako ng Pilipinas at surprise ko lang sila for 4 days. At syempre, gusto ko nga rin i-surprise yung Team Ernaline. Oo, kaso nga lang, hindi na talaga natin magagawa. Pending pa rin yung application ko. So, di Singapore na lang natin yan, di ba? Huwag na tayong malungkot. Oo. At syempre mga akla, ito na muna yung last international or international travel natin this summer, this year, 2025. Dahil this 2025, hindi natin sure, or early 2026, yes, we have plans na para sa ating, oh my God, first ever snow travel international
dito sa ating YouTube channel. Ano yung pinagsasabi ko? May experience natin ng snow. Lord, sana pagbigyan mo kami at sana, Diyos ko, talaga, matuloy talaga. So, ayun na nga, Kla. After Singapore, mag-Malaysia naman tayo. Oo, nakakalimutan na natin i-promote ang mga destinations na pwedeng puntahan dito sa Malaysia. Maraming mga bago din. Kaya puntahan natin yan while we're waiting for our next international vlog. At syempre, ayun na nga, yung winter vlogs natin. Kumapit lang kayo mga akla. Diyos ko, kumapit din ang credit card at kumapit din ang aking budget. At kumapit rin yung visa ko dito sa Malaysia. Baka hindi na ako makapag-stay. More travel tayo, te. Nakakalimutan mo yourself na OFW ka. Charot! So, yun ang mga akla. Oo. In a few days, see you in Singapore and see you on my next vlog. Ayun mga akla. Bye! Gusto niyo yun? Singapore! Singapore! Singapore!